Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyong lingkod. So today is May 14, 2026 at tayo ngayon ay papunta sa may IOM Manila Health Center. Wait lang ha. Ganyan sa may HB de la Costa, Makati, at dadalhin po natin yan sa may Comercio Street, Guadalupe Viejo, Makati. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po. Nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ng kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government of project man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatutunan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatutunan sa labas. Babalik po tayo mamaya natin po para na po natin. Ang gagawin pa ng programa ng mga taga-suporta ni Senador Ronald De La Rosa ito po ang pagpapot natin dahil sa kawalan ng permit. Dami naman ang grupong Duterte Riders supporters na hindi na nakabot ng permit para makapagtayo ng stage sa kabahanan ng James W. Globe Boulevard sa Pasay City. Samantala, nananatili namang nakabantay ang humigit kung bilang 6 na rang sa tapat pa Senado. Kanya-kanya muna silang nakasilong sa malilim na lugar sa paligid ng Senate compound dahil kalmado pa naman ang sitwasyon ngayon. Nananatili pa rin maluwag ang dami ng traffic on parehong northbound at southbound lanes ng James W. Boulevard. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol from Garner, EMF. Maraming salamat, John Garner. Persons of interest na ang Department of Information and Communications Technology sa mga social media posts ng manoy nangihikayat manggulo sa Senado. Magsama na Pasig, Hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico. Katukoy na ng Department of Information and Communications Technology ang 5 persons of interest na hinihinalang naghihimok ng karahasan sa social media kaugnay ng tensyon sa Senado kagabi. Ito ay kasunod ng pahayag ng kagawaran na may nilang binabantayan ng mga content at post sa online na nagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, nang uudyok ang mga natukoy na individual na manggulo sa social media sa pamamagitan ng pagpapakalat ng hindi tamang impormasyon sa mga tagpo sa Senado kagabi. Narito ang pahayag ng kalihim. Yung mga post na bawal, yung mga people trying to incite violence, di ba? Yun, bawal yun. Hindi mo pwede yun. So, yun yung nature ng mga post nila. Kasi, linawin namin, political speech, freedom of expression, protektahan po natin yan. Isabihin sa mga rights natin. Pero pag nagtatawag ka na ng away, medyo may problema tayo doon. Yan ang pahayag si Secretary Henry Aguda tungkol sa mga nagpapakalat ng malisosong impormasyon tungkol sa mga tagpo sa Senado kagabi. Babala pa ng kalihim sa publiko. Lahat ng sinasabi at ina-upload online ay nakadokumento sa mga social media platform at madaling mahugot bilang ebidensya sakaling kailanganin magsampa na kaukulang kaso sa mga social media users na mapapatunayan lumabas sa batas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, EZMM. Maraming salamat, Nico Bagsik. At yan po ang mga balitang aming nakalat. Ako po si Jeffrey Hernandez. Kasama niyo na po Rica Lazo, pero samantala puntahan muna natin ang press con sa Senado kasama si Robert Mano. Action namin sa articles of impeachment and then other matters, okay? Around 3 o'clock. Let me, I just got here. I'm just getting all of the reports from 10 different people. I cannot answer your question if I do not know. Diba? So I only have the information na dala ko from
traveling here from the house to here. It was a terrible night. I don't have all that information yet. Let me verify it. What you heard, yun din narinig ko. Narinig nyo about Senator Baton, narinig nyo about Sec Claire, narinig nyo. It's the same thing I heard. So I'm getting all the Ma'am, video reports. sandali. Doon. Pero sir, akala ko nyo bang... Bawal po doon, sir. Lagi nyo pong tandaan kapag intersection, bawal pong magsakay at magbaba po. Siya na po. Balikan po muna natin mula sa Ang intersection po, always bawal po yun, ma'am. Robert. Siyempre, nag-imax lang yung statement ni Senate President Aaron Peter Cayetano. Ang sabi niya, bago niya sagutin yung lahat, kaugnay doon sa nangyaring balikan dito sa Senado kagabi, ay hihintayin niya muna yung full report ng DILG kaugnay dito na ibibigay din sa kanya ngayong hapon. Hindi rin niya naitanong din sa kanya kung totoo ba na wala na dito sa Senado si Senator Rolando de la Rosa. Sabi din niya ay magbibigay siya ng information mamaya dahil kukuha pa lamang siya ng mga report dahil kapabalik pa lamang niya dito sa Senate premises. At sinabi niya na mamaya sa kanyang pagbabalik para sa isa pang press conference, 3 bagay yung kanyang sasagutin. Yung report ng DILG na pinangako niya magiging transparent nila. Pangalawa ay yung mangyayari o yung gagawin nila dito sa articles of impeachment na nai-transmit na sa kanila, at yung pangatlo yung other matters na pwede pang pag-usapan dito sa Senado. So yun lang yung may pahayag ng Senate President. Mamaya sa kanyang panibagong press conference ay magbibigay siya ng mas detalyadong information kaugnay doon sa investigation dito sa Senado. Balik po na sa inyo. Maraming salamat, Robert Mano. CMM, numero 1 sa aksyon. Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na araw. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 4 na minuto matapos ang 1:00 ng hapon. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ang ganito well-developado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney! Hello Attorney! Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Hello Attorney! Magandang Huwebes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama ang aking partner Liza Aquino. Happy Thursday po sa ating lahat mga kapamilya. May 14, 2026. Sabad sa kanila. Tanong lang partner, nakatulog ka na ba? Thank you for that wonderful question. Hindi pa masyado, partner. Maramdam pa po natin ngayon. Tumatanda na tayo sa industriya. Ang sakit ng tuhod ko, kakatakbo namin sa Senate kahapon. Kagabi. Oo nga, nakalimutan ko na rin. Inabot kami kanina. Actually, hanggang madaling araw po kami nagbabantay doon sa area. Saludo po sa lahat ng mga kababayan ko po, mga kabaro ko dyan, mga mahayag. Kayo po mga tunay na Lodi. Sana po ay makuha niyo well-deserved rest ninyo in the coming days. Grabe yung mga maaksyon ng mga Sumayin nyo rin
sumaiyo rin ang pahinga, partner. Oo nga eh. Pero ayun nga po, it is what it is. It's part of the job. Sabi nga po namin, it's what we signed up for. Yan po ang trabaho. So ang dasal lang po natin is araw-araw ulit tayo ligtas sa ating pong Yun lang. pamilya. Kami ni Bert Lizon ay nasa GSIS gate that time sa may Senate complex. And we were near the NBI operatives nung nangyari yung shooting incident. We don't really know anong nangyari talaga. May narinig lang po kami mga putok. So, awa ng Diyos eh, safe naman po. Wala naman po naiulat na nasugatan. Yun naman po ang mahalaga. Ang buhay ang pinakamahalaga sa lahat. And then, later on, we'll figure out ang talagang nangyari, bakit ito nangyari, at pinakamahalagang tanong, nasaan si Bato? Yun, ang tanong po natin dyan. Nabulaga tayong lahat. Pinagod kami, tapos madaling araw, sumibas sa Senado. So, Nasilip niyo ba? bantay sarado ako sa bawat sasakyan na dumadaan. Ang pinakahuling nabantayan ko doon na lumabas sa convoy ay sasakyan lulan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Yun na po yan, that was 11:40. Tapos, yun nga, may susunod na lumabas sa sasakyan. Labas-masak ng SWAT team. SWAT team PNP. So makikita mo naman dito, meron yung mga closed van vehicles, all-painted, heavily tinted yung mga yun, ang hirap na pati. So, yun ang hindi na natin alam kung saan din sa mga sasakyan na yun talaga nakalusot si Senator Bato. Pero yun na, tutok lang po sa DZMM para sa iba pa pong update. Single po dyan, nakatutok naman po ang ating mga radyo patrol. Alam na po natin ang big shoutout sa lahat ng mga kababayan, mga radyo patrol reporters natin nagbabantay kagabi, sila Robert Mano. Nakasama ko pang madaling araw eh, so talaga namang kumpirmado, siguradong serbisyo para sa lahat ng bigay po ng ating mga radyo patrol reporters. At may kinalaman nga po dyan maya-maya sa sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa ating pag-uusapan in just a few minutes. But of course, magandang hapon po muna sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Hello, hello po sa inyong lahat. Hello din po sa lahat ng ating pamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradyo. At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin nakikinig, nakatutok dito po sa DZMM, numero 1 sa aksyon. dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan legal, Yes. ay sagutin ni Atty. Noel. Kasi daw natin questions kay partner. Dami. Paano nakalusot? Saan pupunta? Ano na mangyayari? May 72 hours sa ating authorities to answer yung hinihinging request ng Supreme Court na mag-comment sila sa request for TRO ni Senator Bato. Daming questions. Pero kung may mga katanungan legal po kayo na kailangan po ninyong masagutan na po as soon as you can, as soon as possible, bukas na po ang aming po mga hotlines para sa inyo. 0919-278-3000 po at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101 plus 5671-5672 at 5673. Kaya po, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney! Hello Attorney! Sa oras po na 1:08 ng hapon, atin na po alamin ang ating Thursday lesson. Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello Attorney! Alright, ating pong pag-uusapan ngayon ay immunity pa rin po. Binibigay na immunity sa ilang pong mga opisyal ng gobyerno. So, hihimayin po natin yan para lang po meron tayong kahit papanong background. Kung sino-sino nga po ba sa ating bansa ang kung pwede po makapag-avail ng ganito po tinatawag natin na immunity. Okay, so unahin po natin ang question na anong mga posisyon po sa gobyerno ang po pwede po mabigyan ng tinatawag natin immunity? Of course, number one is the President of the Philippines, right? Pero limited po ba ito sa ating Pangulo? Okay, yung sa Pangulo natin talagang medyo mas malawak siya at maintindihan naman natin ang layunin sa likod niyan kasi hindi siya pwedeng bawat kilos niya. Tandaan po natin, ang Pangulo ang pinaka pinuno ng tinatawag nating executive branch na siyang nagpapatupad ng ating mga batas. So, hindi siya dapat Pag mamayari na yung kalsada, hindi niya dapat higit na inaalala talaga. bawat kilos niya, bawat pirma sa proklamasyon, bawat utos ng pagpapahuli sa mga fugitives from justice, or even kung ano, halimbawa, Kala mo talaga. magpapanukala sa Oh, bansa. ano pa pala siya? Di siya taga rito. Kaya pala, dahil sa immune siya. Kaya ang yabang. Ano yan? Anong tawag yan? Siyempre, merong mapapaboran, merong hindi mapapaboran, pero
inaasahan po dito ay or ang pagpapalagay po ng ating konstitusyon at ng ating mga batas, lahat ng kilos ng lahat ng sangay ng gobyerno, Dapat sa ganyan, may respeto siya sa batas ng kasama na po Pilipinas. ang executive, kasama ang Pangulo, na yan ay may presumption of regularity. So hindi siya dapat burdened with the feeling na siya ay makakasuhan or makakakulong. So yan, kanya habang siya ay nanunungkulan, siya ay immune from suit. Okay. Habang siya, okay, himayin lang po natin yung katagal na banggit nyo. Habang siya ay nanunungkulan, so hanggang in office yung tao. Lahat ng kanyang official ay How do we define if what is such act is an official act? Okay. I ask this question, partner, kasi nakita natin yung nangyayari kay Senator Bato de la Rosa. So siya po ay nahaharap sa kasong crimes against humanity dahil po nung siya ay Davao Police Chief at Philippine National Police ay meron po tayong mga programa noon kung saan may mga ilan sa mga huwag na natin ito may extrajudicial killings. So try ko pang gawing safe pero let's use that term. Maraming EJ case na nangyari. So paano po kung for example sasabihin niya that I'm just doing my capacity, official capacity as the head of the Philippine National Police na protektahan po ating mga kababayan dito sa mga taong gumagamit ng illegal na droga. So ibig sabihin may immunity siya dito sa actions niya, no? Actually, wala. Kasi kung tutusin mo, hindi siya ang presidente. Okay. Hindi co-extensive ang immunity ng presidente sa lahat ng subordinates niya. Walang gano'n. Mismong presidente lang ang meron. Pero kagaya dito, hindi naman ngayon, pinag-usapan natin si Senator Bato, hindi as a former police officer. Kasi ngayon, incumbent senator, duly elected siya. At yan ang sinasabi ng konstitusyon, yung nabanggit na natin na dalawang immunity. Immunity sa lahat ng kanyang official acts as legislator, ibig sabihin, magpa-file ng bills, magtatanong sa mga congressional hearings, deliver na kanyang privileged speeches. So yan yung mga immune siya. Immune siya kahit na anong may kinalaman sa kanyang tungkulin bilang senador. Okay. Isa pa, yung kanya namang personal acts, kung yung personal acts na partner ay hindi, sabihin na natin, may nakomit siyang krimen. Pero ang imposable penalty ay less than 6 years imprisonment. Okay. Immune pa rin siya sa arrest. Okay. Okay? Habang Congress, session, at pero kasi, tandaan natin, hanggang doon lang yung limitasyon ng bibigyan ng konstitusyon. Kung sakaling siya ay makakasuhan ng krimen na may imposable penalty na is higher than 6 years, wala nang immunity. Kasi hanggang doon lang. So kung tutusin mo, limited immunity for certain classes of crimes. Yun nga, imposable penalty mo ay below 6 years. Kasi alam natin sa batas, kapag ang krimen, ang imposable penalty niyan ay 6 years in 1 day, yan na, pataas na yan. To 12 years, Hindi ka na dapat minsan, magsuweldo. 12 to 20 years, yan yung mga reclusion perpetua natin, Oo. 20 years to 40 years, etc. So dito, pero kahit na yan yung nasa konstitusyon, tingnan natin itong isang batas na na-take up na rin natin dito sa Hello Attorney. Anong title nitong batas? Ang sabi dito, Philippine Act on Crimes against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. At alam na natin, yan yung genocide, yan yung mga yung malawakan na pagpatay sa mga kaparehong lahi, willful killing, torture, pag-impose ng great suffering, arbitrary deportation, forcible transfer of population, taking of hostages, lahat po yan. At marami pang listahan, marami pang nakalista dito, genocide. Pero dito kasi,
tignan natin sa batas na ito, Ay, mayroong Section 9, partner. Okay, papunta na ako doon, Professor. Okay, Section 9. Ang nakalagay dito, irrelevance of official capacity. Okay? O, ibig sabihin po nun yung Filipino partner ay... Ibig sabihin, hindi mahalaga or hindi titignan kung ikaw ay kagaya nun, sitting senator, sitting congressman, Alright. sitting president, sitting vice president. president, lahat. Okay. Kasi nga, dito sinasabi, Oo. this act shall apply equally to all persons. So lahat-lahat, without any distinction based on official capacity. At ito yung sagot sa tanong mo. In particular, official capacity as a head of state or government sa ating kasi sa ibang bansa, iba yung head of state, iba yung head of government. Sa atin, isa lang yun. Yun yung president natin. Okay? Ang member of government or parliament, yan, ang katumbas ng parliament ay yung ating dalawang bahay ng Kongreso, House of Senate, House of Representatives. Ang elected representatives, ganun din, elected din. Ang senador or a government official shall in no case exempt a person from criminal responsibility under this act. Okay. Okay? Pero partner, we're talking about this particular case, this particular law. Pero po, hindi naman po ito ang kaso na kinakaharap ni Senator Bato de la Rosa. As far as we remember, as far as we can recall, ang kanya pong kaso ay sa international court. This is Republic Act 9851. So this is a Philippine law. Ano pong connection nito, attorney, sa nangyayari po kay Senator Bato de la Tignan Rosa? po natin yung history, partner ng batas na ito. Para mas malait doon, Pag tinignan nyo ito, at tinignan nyo yung Rome Statute, deja vu, partner. Ibig sabihin, talagang nilift yung Dito na tayo. provision ng Rome Statute. Ano po yung Rome Statute? Yun po yung treaty, international treaty, na wide. Ganun na po yan. Kasi maraming bansa po ang problema ng settlement. 141 po. Wag po. Yes. Pero ano po, bakit po mahalaga na malaman natin ito ay galing sa Rome Statute? Kasi partner, titingnan natin, ano ba ang value Taas ng ganun yun. Five lang, sir. The Rome Statute. Kung ang layunin po behind this law ay agents of state o yung mga appearance ay acting on government official capacity, pero ang itinatutupad na polisiya, ang tinatutupad ng mga patakaran at aksyon ay nagre-resulta, kagaya nito, kamatayan ng marami, genocide, sistematikong pagpatay, at yan ay suportado ng infrastruktura. At pag sinabi natin infrastruktura ng Estado, hindi po ibig sabihin yung mga building, hindi po yung building na government infrastructure means, halimbawa, partner, law enforcement infrastructure. Nandiyan ang ating mga sundalo, nandiyan ang ating Ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. napaka-sensitibo